Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng kapatid sa Household of Covenant Church, maging sa mga ating mga viewers po ng ating YouTube channel. At ngayon po ay tayo na naman po ay pag-aaral ng ating morning devotional. Okay? At bago na rin po tayo magsimula, tayo muna po ay mananalangin. Muli maraming salamat o Diyos sa umaga nito, sa aming mga buhay, sa aming mga kalakasan, sa aming hininga. Patuloy ka namin pinupuri din, pinapasalamatan sa umaga nito o Diyos. At patuloy na kami po ay lumalapit na may pagpapakumbabang puso, patawarin mo nga kami sa aming pagkakasala. At kami po ay patuloy na inyong linisin, Panginoon. Sa umagang ito ay patuloy na kayo po ang kumatagpo sa pangangailangan ng bawat isa. Ingatan niyo lahat, Panginoon, na iyong mga anak. Dalangin po namin sa aming pag-aaralan ngayong umagang ito, sa aming devotional uh, Bible study o Diyos ay patuloy na kayo po ang patuloy na mauna at magbigay ng kaunawaan sa amin, sa aming gagawing pag-aaral. Muli maraming salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So ngayon, dadako po tayo dun sa ating part 3 ng ating serye o ng ating series na ang mga papalad. Dun po sa chapter 5 po ng ating pag-aaral. So tayo po ay nasa panibagong verse na naman, no? Sa verse 5 na po tayo ng Mateo chapter 5, ang verse po ay 5. At basahin po natin ngayon. Sabi po dito, blessed ang may mababang tuog kasi mamanahin nila ang daigdig. So malinaw po rito na sabi nga, mapalad ang may mga o blessed ang mga may mababang kalooban o mapalad ang mga may mababang kalooban. At ang tanong dyan ay bakit? Ang sabi po rito, kasi mamanahin nila ang daigdig. So ito po yung pangako ng Panginoon na kanyang ginitawan dito po sa kanyang mga alagad. Balikan lang po natin yung background, no? Bago siya nagturo dito. Siya po ay umakyat siya sa bundok nung nakita niya napakaraming tao. At umupo yung kanyang mga disciple, lumapit yung kanyang mga disciple. At siya ay nagturo. At yung kanyang mga alagad o yung mga disciples niya ay nagturo sa kanya. So, bakit ba kailangan to na maging mababang loob? Lalo na nga tayo po ay mga mananampalataya, lalo na tayo yung mga Kristiyano, ay inaasahan po sa atin yung pagiging mababang loob. Pag sinabi natin mababang loob, ito po yung tumutukoy sa ating pagpapakumbaba. So napakahalaga po niyan, yung pagpapakumbaba natin, una sa Panginoon, pangalawa, doon sa ating mga nakakasama. At yung unang pagpapakumbaba na ating pag-uusapan, yung pagpapakumbaba sa Panginoon. Paano ba natin maipapakita yung pagpapakumbaba una sa Panginoon? Sa bahaging yan, may papakita natin, mapapamalas natin yan sa pamamagitan ng pagsunod po natin dun sa kalooban at mga turo ng ating Panginoon ayon sa banal na kasulatan. O yung pagsunod natin dun sa mga kagustuhan ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, kung ano ba yung sinasabi niya rito sa banal na kasulatan o ano yung gusto niyang gawin natin bilang mananampalataya. Doon natin may papakita yung ating pagpapakumbaba at pagsunod sa Kanya. At pangalawa dyan, sa bahagi na yan, ay ang ating paglilingkod sa Panginoon, no? O yung pagbibigay natin ng ating sarili, panahon, oras, at paglilingkod sa ministeryo ng Panginoon. Yan yung pinaka
isa sa pinakaimportanteng bagay din na dapat natin gawin as mananampalataya na nagbibigay po tayo ng ating ah, buhay para sa Panginoon, pagsunod sa Panginoon. Diyan mo may papakita yung pagpapakumbaba mo, yung pagsunod mo, at paggawa sa kalooban ng Panginoon. Kung tayo man ay nasa ministeryo o tayo po ay nasa church, ay kailangan po ibigay po natin yung pag-attend na po natin dyan. Yan po ay paglilingkod at pagpapakumbaba sa Panginoon. At sa banda-banda roon ay gagamitin tayo ng Panginoon, hindi lang taga-attend, ngunit darating din ang tamang panahon na ibigay sa atin ng Panginoon na tayo naman po ay maghahayag din ng salita ng Panginoon. At the same time, mag-i-invite na po tayo. Yung mga bagay na yan ay pagpapakita ng pagpapakumbaba sa Panginoon. Pagsunod sa ministeryo na tayo po ay tinawag, tumugon po tayo. Tayo po ay gumagawa ng mga ministry o pagdalo ng mga gawain, yun po yung pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. At ang pinaka-importante dyan, yung pagtupad, pagsunod mo doon sa kalooban ng Panginoon. Yung gustong mangyari ng Panginoon ayon sa Biblia na sinusunod mo, yan po ay pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. At dahil dyan ay may papakita po natin sa Diyos, no? Yung ating pagpapakumbaba sa Kanya. Yung marunong tayong sumunod. At marami na rin mga alagad ng Panginoon, mga tinatawag natin kahit yan sa Old Testament na sumunod sa Panginoon ay naging mabuti, naging maayos dahil sa kanilang pagsunod. At alam natin ang consequence pag hindi ka sumunod sa Panginoon ay trahedya o kapahamakan ang iyong malalasap o mararanasan. Kaya purihin ang Panginoon sa bahaging yan. Tayo po ay bilang mga mananampalataya ay kailangan po natin na sumunod dun sa kalooban ng Panginoon o sa nais ng Panginoon sa ating mga buhay upang tayo makaranas, makalasap ng tinatawag na pagpapala mula sa ating Ama sa Langit. No? At yan po yung dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. Purihin ang Panginoon. At sa bahagi naman ng pagpapakumbaba sa ating pangalawang parte natin, no? Ay yung pagpapakumbaba sa ating mga nakakasalamuha. No? Minsan tayo ay nadadala ng ating mga pride, nadadala tayo ng ating mga tinatawag na yung ating pagiging mapagmataas. No? Lalo na nga pag tayo ay meron tayong tinatangkilik. O minsan mataas ang iyong napag-aralang edukasyon o ikaw po ay may kaya-kaya sa buhay minsan kahit mananampalataya, Kristiyano, ay minsan nakakalimutan natin na kailangan pa rin natin magpakumbaba. Sino man yung kaharap natin, ano man ang status ng kanyang buhay, ay dapat yung pagpapakumbaba natin sa kapwa natin. Paano ba natin may papakita yan? No? Una, yung ating pakikisama sa kanila. No? Yung pagiging mabuti, pagiging magalang sa kabila ng iba yung pagtrato, pagtanaw nila sa atin, kailangan pa rin ay ipakita natin, no? Para tayo ay makahikayat din. Ay ganito pala mga Kristiyano, napakagalang kahit na sa kabila ng ganito na yung ginawa sa kanila. Meron pa rin silang pagpipigil. No? At sa bahaging yan, pag nakikita po sa atin yan, ay may kukumpara tayo. Tunay na Kristiyano po ito. Tunay naman na nampalataya po ito. No? At sa bahaging yan ay maganda rin, no? Na pagkaganyan ng ating may pinapakita, no? Ay may papakita natin na kakaiba tayo sa kanila. At sa banda-banda roon, dahil sa ginagawa nating mga ganyang mga bagay, ay maaring mahikayat pa natin sila. No? Purihin ang Panginoon. Biyaya dahil tayo mga mananampalataya ay naipapakita natin yan. Kung hindi man naipapakita o minsan ay nakakagawa tayo ng hindi pagpapakumbaba, ay lagi nating alalahanin na dapat tayo po bilang mga Kristiyano ay dapat kumilos ayon doon sa salita ng Panginoon at ayon doon sa kalooban ng Panginoon. At sa umagang ito, yan lang yung ating pag-uusapan ngayon. Muli, maraming salamat at pagpalain tayo ng Panginoon. Ingatan tayo sa buong maghapon ito at ang kapayapaan at
pag-ibig ng Diyos at ang banal na Espiritu ay sumaating lahat. Muli maraming salamat mga kapatid at God bless po sa ating lahat.